This time, hindi na po tabla. Nagkapisa ka na. Yan ang i-analyze natin. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamatyas. Madaling araw na, alas 12:38, minuto pa lang ang nakalipas, katatapos pa lang ng laban nila Ali Reza Firouzja and Wesley So. This time, hindi na po tabla. Nagkapisa ka na. Yan ang i-analyze natin. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Firouzja, nag D4, Knight F6 si Wesley, C4, E6, Knight C3 at nag-Nimzo Indian Battle A3. Aba, pinaalis kagad ang bishop Kinapture at nag-B6. Pagka ganito po ay tinatarget itong C4 F3, interesting. Knight C6, ayan na nga. 'Di ba? Pupunta yan sa A5 hanggang sa ma-pressure ang C4, Knight A5, C5. Yun lang. Nakakapanibago at talagang bago, novelty. Nanibago ko dito. Usually kasi ang ginagawa dito, Bishop D3, na kapag nag-Bishop A6, magku-Queen A2 para pilahan din ang depensa. Tapos, Bishop G5, E5, Knight H3, yan ang mga common lines. Pero dito, nag-C5. Kinapture, Rook B1 lang, pambihirang preparasyon ni Firouzja. Kinapture at nag-C5. Yun lang. Napabitaw ng bad move si Wesley, mga kamatyas. Dapat daw ang tira, H6 para walang pin, walang annoying pin. Okay, pero nag-C5, kinapture lang. Castle, Bishop F4. Yun ang mabigat. Kasi yung Bishop pwedeng iposte sa D6. Ay, pagkatibay niyan. Knight B7, threat ang pawn, nag-Queen D4, another good move by Firouzja. Mukhang home preparation, nalaglag si Wesley sa home preparation ni Firouzja. Rook E8, ayan. Teka muna mga kamatyas, ako mismo may tanong dito, what if Queen A5 check? Na ang idea ay tagpasin ng pawn, magku-Queen to B4 lang. Okay? Pag nag-Queen takes C5, para maliwanag po, may sundot. Ayun, may sundot. Maku-quality down ang black. Obligado, alisin ang knight, then tagpasan tore. Okay? Solve na tayo doon. So, nag-rook E8 para makaiwas sa pag-check kain, walang double. Nag-knight E2, develop. Queen A5 check na, knight C3, and nag-A6. Eto na naman, mga kamatyas. Eto na naman. What if, ba't hindi kinapture yung pawn sa C5? Ito po ang mangyayari. Capture, Bishop E3, atakihin muna. At kapag nag-D6, may Knight B5. Yan ang mabigat na problema. May atake sa pawn, may Knight C7 na threat, dodoboli ng mga tore. Pag nag-Rook D8, Knight C7, kulong pa rin pala tore. Hindi maka-Rook B8. Maku-quality down talaga. Bigat naman ang position na yun. Bigat, Kaya pala dito nag-A6 lang. Pero teka muna, baka mapatanong kayo, Coach, kung knight naman ang ipang-capture, mag-rook B5. Double laglag ang isang pyesa. Okay, maliwanag po. O, balik tayo sa A6 para walang rook B5. Ayan. Sinuportahan ni Wesley. Yun nga lang, pumila na pang-depensa. Ipit ang position, ipit. Queen takes A3. Kinagat ang pain ni Firouzja. Pero parang wala kasi, ang hirap maunawa Parang wala namang dating Tira ng computer ay D6. Pag kinapture, knight takes D6. Pampaluwag. Kasi kung kakapturein, may bitin din naman sa knight. Pag E5, hindi pwede, may knight F5, threat pa, queen, double. Okay, D6, ang good move, paluwag. Pero nag-queen takes A3, good move E5, yun lang. Naku po, magkakaipit-ipit. Pit-pit talaga, Capture, King F2, tumbok ang tira. King F2, hindi na nag-castle si Firouzja to protect the bishop kasi hindi pwedeng capturein ng pawn, bitin di ba? Kaya nag-King F2 at nag-Knight to D8. Ayun, so pupunta sa E6, maneuver or kaya sa C6, maatake lang ang queen. Yun nga lang, sinimplihan lang ng pitas
at nag-bishop b7, sinalubong, kinapture lang. At ito po ang nangyari. Nagpa 2 minor pieces sa isang tore. Pero teka muna mga kamatsas, liwanagin natin. Wala na bang ibang tira? Paano kung mag-knight c6 lang, pang bara sa threat sa tore? Mag-e-f4, didepensahan. O parang okay pa yan ah. Tapos rook b8 daw oh. Parang okay pa to no? Capture, bishop c4, queen b2 check, bishop d2, rook f8 depensa sa pawn and queen d3. Yan ang continuation ng computer. Parang okay pa tong version na ito no kumpara dito sa bishop b7 na sinalubong ni Wesley. Yun laing. O di pinagka-capture lang. Rook a b8 para kahit paano masabing may mga pasok-pasok, yun nga lang queen d5 parang wala eh. O teka muna, kung rook b2 check, may bishop e2 lang. Okay? Wala naman eh. Wala pala. Queen b2 check, bishop e2, rook takes e5. Yun ang purpose ng check ni Wesley para yung pawn sa e5 bumagsak. Pero nag queen d4. a5 para baka sakali makapanggulo yung paspo na yan, ano? Ay dito mga kamatsas, sige po pakiguess nyo, pampasel talaga. Brilliant move, number 1 engine move na binitawan ni Ferruccia. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng rook b1. Brilliant move mga kamatsas. Iyakan time. Capture. Talagang na-simplify talaga ng todo. No? King h8, bishop d4, pila, mamatyasin, nag-f6, and nag-queen d6. Ayan, threatening bishop takes. Nag-queen b7, naku po, another brilliant move. Walang kabuhay-buhay ang position ni Wesley dito. Nag-rook e8. Bakit hindi pwedeng capturein? Kasi may queen takes, pag nag-king g8, aray nako ang sakit. D5 and pasan capture ang sakit. Matcha-matchakaw ang mangyayari. Kaya ginawa dito nag-rook e8 pero inatrasan lang po bishop c3, long quotations. Resign si Wesley. Bakit po nag-resign? Sa continuation ng computer, queen c6, magku-queen d4, pila, rook e7, depensa, and bishop d3. Kumbaga parang patatagalin na lang ang position. Magpapatagal na lang pero deads na rin po ang position. Halimbawa kung mag a4, then queen h4, threatening matchas, threatening the rook. Fatal ano? Fatal. Walang kabuhay-buhay ang position ni Wesley. Wala talaga sa kondisyon ano? Ano kaya ang problema? Maaaring hindi kaya mainit ang training ngayon, no? Parang malamig ang training ngayon ni Wesley siguro. Napansin natin na marami ring pahinga, no? Absent siya sa mga tournaments. Ano po masasabi niyo mga kamatsas? Alam ko marami po kayong mga ideya, mga komento regarding po dito sa nangyaring game na ito. Comment lang po sa section down below mga kamatsas. Usap po tayo, wag lang po tayo mag-aaway ha. Okay, at ito ang kanilang standing so far. Tapos na ba lahat? Tingnan natin ang standing. Nadali si Wesley. Ayan, nangunguna si Fabiano Caruana. At sa score na 4 points, Ferruccia 3.5 points, biglang nag-second place. Nepo Pragnananda Gukesh. Ayan, 3 points pero hindi pa yata tapos ang laban nila Pragnananda eh. Okay, so bukas pa natin maabangan yan. Mamaya pala, no? And MVL, Abdusatorov Wesley, Anish Giri 2.5 points at Bogdan. Ayan, nananatili pa rin pong nasa baba. Grabe. Nadali si Wesley mga kamatsas. Grabe, puro tabla na nga, nadali pa. Grabe talaga. Kasi, kumbaga fan ako ni Wesley kasi kaya talaga nasasaktan din ako pag nadadali si Wesley, mga kamatsas eh. Okay, sa mga nag-iintay po ng ating English video, upload naman natin mamaya sa ating I am Roderick Nava 2 English YouTube channel. English version naman yon mga kamatsas ha. So dito po inuna ko lang tong Tagalog para at least anytime mapanood na ng ating mga kababayan ang kaganapang nangyari dito sa round number 6 battle. Okay, bawi Wes. Kaya pa yan. Ganun talaga ang chess. Panapanahon din eh. Sana makarecover kagad si Wesley sa pagkatalo niya ngayon kasi medyo psychological po pag natatalo talaga eh. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.